Sa botong 17-5, pinagtibay ng Senado ang pagdedeklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Ibinasura naman ng Senado sa botong 12-9 ang resolusyon na mag-joint session ng Kamara at Senado sa pagtalakay sa martial law. At kaugnay nito, makakusap natin live mula sa Senado si Senador Juan Miguel Migs Zubiri. Magandang umaga po sa inyo, Senador Zubiri. Hello, good morning, Howie. Good morning, Cara. Magandang umaga po sa lahat. Yeah, Senador, kayo ay mula sa Mindanao at isa kayo sa 17 senador na bumoto pabor sa martial law. For the record, Senator, naniniwala ba kayong tanging martial law lang ang solusyon para masugpo ang terorismo sa Mindanao? Alam nyo, Howie, nung nagka-briefing po kami nung isang araw, Lunes ata yun, nagka-briefing po kami with our defense managers at pinakita po nila ang sitwasyon na nangyayari po sa Mindanao. Hindi lamang sa Llano del Sur, medyo nakaka-alarma. I'm not allowed to give specific details para hindi naman maalanganin ng ating mga tropa. But what I can say is there is a planned unification efforts of most of the terrorist groups of the Islamist terrorists. So kasama po dyan ng BIFF, Maote Group at marami pa pong iba ay nagsanib puwersa na. Tinatawag po nilang Pintakasi, no? Para mag-set up po ng isang wilayat or a caliphate of Mindanao together with Indonesia and parts of Malaysia. Kaya nung narinig po namin yan, ay naalarma din po kami at nakita po natin ang mga video kung saan nagpaplano talaga itong mga teroristang ito. Right. So, hindi lang pwedeng sugpuin ito, Cara and Howie, no, by means of a conventional tactics. Kaya siguro napuwersahan po si Pangulo na magdeklara ng martial law para sa ganun ay once and for all maitigil na itong gulong ito. You know, we need to do all the constitutional means given to the President para masugpo natin itong problemang terorista, itong mga teroristang ito. At ako'y sumasang-ayon at pabor po dito sa plano ni Presidente dahil hindi lang po, kasi may nagsasuggest, Cara at Howie, no? Bakit hindi lamang Llano del Sur? Pero alam niyo po, Llano del Sur is very porous. Sa kanan po niya, yung probinsya namin, na Bukidnon. Sa taas po ay Llano del Norte, kasama ng Cagayan de Oro at Iligan. Sa ilalim po, nandyan yung Maguindanao, Cotabato cities, North Cotabato. So, pwede silang lumusot, itong mga terorista. So, obviously, the President, in his good judgment, ginawa niya, nagpa-martial law siya para mabantayan din po itong mga probinsyang ito from any spread of violence from Llano del Sur, particularly Marawi City. Alam mo, Cara at Howie, na yun lang po siguro nangyari sa buong Pilipinas itong siege na ito na napakatagal at nakita naman po natin kahapon na yung bakbakan ay on its day 7 or day 8 at hindi pa natatapos. As a matter of fact, nakakakuha pa nga ng V-150 itong mga kalaban na ito. So this is not just a small terrorist force, Cara and Howie. So kailangan talaga bigyan natin ng support ang ating Pangulo dito at bigyan natin ng support ang ating mga government forces. Okay, but Senator, mismong si Defense Secretary Delfin Lorenzana at matataas na opisyal ng militar ang nagsabi umano sa security briefing sa Senado na magagawa naman daw masupil itong Maute Group kahit hindi magdeklara ng martial law. Your reaction on this? Well, with all due respect to my colleagues in the minority, Cara, no? It was taken out of context. Ay, hindi nila naman kinompleto yung sagot ni Secretary Lorenzana. Ang sabi po niya ay, ang tinanong po sa kanya, hypothetically, Secretary, kaya ba natin itong gawin na walang deklarasyon ng martial law? Kaya ba natin? Ang sagot ni Secretary, of course, he has to answer in the affirmative. As a soldier, sasabihin niya, yeah, whether there is no martial law declaration or not, kaya namin itong gawin. But we support the President on the martial law declaration. Kaya, medyo taken out of context yung sinabi po nila. Nandun po ako eh. And as a matter of fact, part of our executive session yun at hindi dapat naimbagit yun, na isabi po yun dahil syempre malalagay sa alanganin si Secretary Lorenzana at sigurado sinigawan siguro yan sa Malacanang. Kawawa naman po siya. Well, obviously, it was taken out of context. Sabi po niya, hypothetically, it could have been done, but
we support the President on this because of the severity of the situation. Okay, Senator Migs, isa kayo sa mga bumoto laban sa joint session gayong nakasaad sa saligang batas natin na sa isang joint session Opo. pwedeng i-revoke o bawiin ng Senado at Kamara ang proklamasyon ng martial law. Paano ngayon matutukoy kung kailangan nga i-revoke ang proklamasyon ng martial law kung sa umpisa pa lang ay hinaharang na ang joint session? Alam mo, Howie, no, I'm no lawyer, pero as a layman, at marami po tayo nakausap na law experts, nakalagay po sa Section 18 ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon, na Congress voting jointly or a vote of at least a majority of all members in its regular special session may revoke such proclamation or suspension. Yung call po is only for suspension and revocation. Wala po nakalagay na affirmation. As a matter of fact, yung 2009, at hawak-hawak ko po yung 14th Congress na 2009 resolution na inapprove ng Senado, dahil yung Senado unanimous for revocation doon sa Maguindanao Proclamation of Martial Law. Kaya po, pinilit po namin magkaroon ng joint session noon dahil kami po sa Senado, naniniwala po kami sa revocation. In this particular case, klarong-klaro ang rebellion na nangyari po dito sa mga lugar ng Lanao del Sur at Marawi. So, we're in full support of the martial law proclamation. And I will read to you, Cara and Howie, yung desisyon ng Constitutional Commission. And I'd like to quote, ito po ay galing kay CONCON Delegate Attorney Monsod. At sabi niya, I would like to suggest an amendment of Section 15 on the Declaration of Martial Law, which says that even in the first 60 days, in case of invasion or rebellion, the concurrence of the legislature, no concurrence of the legislature is needed for the President to declare martial law. Madam President, that at least for the first 60 days, which is a time to fuse for it automatically expires in the end of 60 days, we should give the President the flexibility to act on cases of invasion and rebellion. So, alam mo, Cara and Howie, no, ang sa tingin po namin na hindi po kailangan magkaroon ng joint session para lang sa affirmation. It is not necessary under the Constitution. And that is what the Senate decided upon a majority vote yesterday of 12-9. Pinakamaganda dito, mga kapatid, dalhin po nila itong katanungan ito sa Supreme Court for clarification because this is a question of the Constitution. So they can take it to the Supreme Court. Alam mo, Shara and Howie, no, itong mga political noise na narinig po natin, sa aking pananaw, ito po hindi maganda para sa moral ng ating tropa dito sa Mindanao na lumalaban, kinakalaban itong mga terrorist forces. We must give them the full support. We must show them courage. We must show them that the whole government, including the people of the Republic of the Philippines, is behind them. Lagay po natin, Cara, Howie, no, kung nagbaliktad po ang sitwasyon, ano kaya, hypothetically, kung ang City Hall ng Manila ang tinake over ng mga rebelde, 100 po sila, tinake over po nila yan. Hindi kaya maiba po ang isip ng ating mga kasamahan? Hindi ba mas nakakagrabe po ang sitwasyon na ito? Hindi, unfortunately, ako'y taga Mindanao at marami po sa ating mga kababayan na ang alam po nila napakalayo ng Marawi at ang napakalayo ng Lanao del Sur na hindi naman po apektado ang bansa nito natin. So, we have to show that this will affect the whole country. The outcome of this cleanup operations against the terrorists will affect the whole country. And how I wish that this will never happen to our brothers and sisters in Luzon and the Visayas. Kaya nag-iingat po ang ating Pangulo at he's taking a step forward. Taga Mindanao po siya, alam niya po ang dapat gawin. So I give him our support to be able to crush these terrorists. Senator, anong once and opinion for all. ninyo na may posibilidad daw na palawigin pa yung martial law lagpas ng 60 days at pwede daw sakupin yung buong bansa, kumbaga palawigin siya for Luzon, Visayas, and Mindanao. Are you in favor of this? Well, if there is no impelling reason na, let's say, wala namang gulo po sa Visayas, wala namang pong gulo sa Luzon, ay hindi naman ako papayag. But on the extension of the martial law declaration for 60 days, it's a possibility. Hindi nakita naman po natin at napanood ko po sa GMA News kagabi ang sitwasyon on the ground na nagkakaroon pa rin po ng sniper fire at katulad ng binanggit ko kanina, nakakuha pa sila ng V-150 ng PNP. So sa tingin ko, medyo malayo pa tayo sa katapusan. Even the military has said only 85% of Marawi City
has been fully controlled by the military, so there's still 15%. Ang worry ko kasi, Shara, is magtago po sila bilang mga hostages or bilang mga refugees, iwan lang po nila ang baril nila, and then mag-regroup po sila at they will flank our forces on the ground. Katulad nangyari po dun sa PNP, mukhang na-flank po yung PNP natin dyan. They were caught by surprise and they were ambushed, Kara and Howie. So tignan po natin, in the next 2 weeks, pag hindi po pa nila natapos itong problemang ito at hindi po nila na-control ang pagdaloy or biyahe ng mga terorista to and fro the different areas of the Basulta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Cotabato City, all the way up to Lanao Sur, then we can end the martial law declaration. Pero titignan po natin at that time kung sapat na po ang 60 days. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyo, Senador Migs Zubiri. Thank you, sir, for your time. Maraming salamat po, Kara.